King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 17. Inner Strength ng Martial Path. Tulad ng alam ng lahat, ang Martial Path ay nahahati sa 9 na ranggo. Ang unang 3 ranggo ay kilala bilang Power Ranks at may titulong Martial Learners. Ang ika-4 hanggang ika-6 na ranggo ay kilala bilang Martial Artists, at ang ika-7 hanggang ika-9 na ranggo ay kilala bilang Martial Masters. Ang lahat ng mga Martial Masters ay may mataas na katayuan, kahit na ang Jiao Sect ay hindi marami sa kanila. Ipinaliwanag lang ni Coach Chen ang tungkol sa 9 na hanay ng Martial Path. Ang bawat 3 ranggo ay may malaking agwat sa pagitan nila. Ang isip ni Zhao Feng ay gumuhit ng isang simpleng diagram. Unang 3 ranggo. Palakasin ang katawan at mag-set up ng magandang pundasyon. Ika-4 hanggang ika-6 na ranggo. Bumuo ng inner strength. Ang bawat galaw at aksyon ay higit na nahihigitan ang kapangyarihan ng martial learners. Ika-7 hanggang ika-9 na ranggo. Pag-upgrade ng inner strength sa transformation strength, na maaaring umatake sa pamamagitan ng hangin. May mga alingaw-ngaw sa Cloud Country ng Big Martial Masters, ang mga nakarating sa tuktok ng ika-9 na ranggo at may titulong 10,000 Men Army, na madaling pumatay sa kanilang mga kaaway. Sa kanilang mga mata, ang mga normal na martial artist at nakamamatay na hayop ay mga langgam. Una, pag-uusapan natin ang una at ikalawang ranggo ng martial path. Sa pamamagitan ng martial art skills, pinapalakas natin ang ating katawan at dugo. Unang binanggit ni Coach Chen ang pundasyon ng unang 2 ranggo. Marami na sa mga disipulo sa field ang nakarating na sa ika-3 ranggo kaya hindi na nila ito pinansin. Binigyang pansin ito ni Zhao Feng dahil siya ay nasa unang ranggo ng martial path sa napakatagal na panahon. At ang 100 o higit pang martial art book sa kanyang isipan ay iba ang tingin noon. Bigla niyang naalala ang unang skill na natutunan niya, Flaming Metal Fists. Unti-unting nawala sa kanyang memorya ang mga galaw, karanasan at kasanayan. Nagulat si Zhao Feng dahil hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ang tanging alam niya ay naabot na ng Flaming Metal Fists ang pagiging perpekto nito. Hindi niya namalayan na hindi sinasadyang nakapasok siya sa isang meditational state. Ang mga estadong ito ay bihira, kahit para sa mga henyo. Susunod na pag-uusapan natin ang tungkol sa mga kasanayan ng pangalawa at pangatlong ranggo, at kung paano isagawa ang mga ito. Hindi lang nagsalita si Coach Chen, ipinakita rin niya kung paano sanayin ang mga ito. Bilang isang tunay na martial artist, anumang hakbang na ipinakita ni Coach Chen ay pawang middle rank na martial arts na sinanay hanggang sa pinakamataas na antas. Kahit na ginamit ni Coach Chen ang kapangyarihan ng 3rd rank at middle rank martial arts, madali pa rin niyang matalo ang nangungunang 10 disipulo. Sa huli, sasabihin ko sa inyo ang mga trick tungkol sa inner strength. Ang ilan sa inyo ay nakarating na sa peak ng 3rd rank at medyo malayo na sa pagpasok sa 4th rank. Habang nagsasalita si Coach Chen dito, ang kanyang mga labi ay pumulupot sa isang ngiti. Ang nangungunang 10 panlabas na mga disipulo ay nakarating na lahat sa tuktok ng ika-3 ranggo. Kahit ako ay hindi ko lubos na maipaliwanag kung paano gumagana ang inner strength. Ang pangunahing punto ay kung paano nauunawaan ng bawat isa sa inyo ang inner strength. Ang magagawa ko lang ay ibigay sa iyo ang ilan sa aking mga karanasan. Mahina ang boses ni Coach Chen. Nang matapos niya ang kanyang pangungusap, nagbigay siya ng nakakatakot na aura. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga disipulo ng sekta ng Jiao ay hindi makahinga ng maayos. Ang hindi nakikitang pressure ay bumaha sa lahat ng martial learners. Anong lakas? Ito ba ang inner strength? Kung mayroon ako ay maaari kong subukang makapasok upang maging isang tunay na martial artist. Ang mga tao ay nagpipigil ng hininga habang nakatingin sila sa pagkamangha. Ang inner strength ay kung tutuusin, isang uri ng kapangyarihan na nabubuo mula sa loob ng katawan ng isang tao. Kaya, ang malakas na dugo ay ang pangunahing punto sa pagbuo ng inner strength. At ang lakas ng dugo ng isang tao ay nakasalalay sa kung gaano kalakas ang katawan at buto ng isang tao. Ito rin ang dahilan kung bakit ang unang 3 ranggo ay kilala bilang power ranks. Nagbibigay sila ng matibay na pundasyon na itatayo. Sabi ni Coach Chen habang ipinapakita. Rock Breaking Palm. Isang malabong dilaw na liwanag ang lumabas sa gitna ng kanyang palad. Pang!
Bago pa man tumama ang palad sa lupa ay dumating na ang pilit mula sa palad. Ang kapangyarihan ng palad na iyon, na puno ng inner strength, ay parang bundok na dumudurog patungo sa mga disipulo. Ang aura lamang ay maaaring magpatalo sa martial learners. Plop! 3 disipulo ng pangalawang ranggo na nakatayo sa unahan ay nahulog sa lupa. Nakikita kong mahina ang pundasyon mo. Nahulog ka na sa hangin mula sa palad ko. Kung ito ay isang taong nasa ika-7 ranggo o mas mataas sa halip na sa akin, kayo ay durog na. Umiling si Coach Chen. Habang siya ay nagpapaliwanag at nagpapakita, ang isang kabataan ay parang iskultura na hindi gumagalaw. Nang matapos ni Coach Chen ang kanyang demonstrasyon ay ipinikit ng kabataan ang kanyang mga mata. Ganyan ang inner strength. Pumikit si Zhao Fang. Sa isip niya, muling lumabas ang larawan ng katawan ng isang tao. Sa isang tiyak na punto, isang mahinang dilaw na liwanag ang nagmula sa loob ng dugo. Noong nagpapakita si Coach Chen kanina, ginamit ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata para mas makitang mabuti. Nahuli ng kanyang mata ang bawat banayad na pagbabago sa katawan ni Coach Chen, kabilang ang kung paano nabuo ang inner strength. Sa isip niya, paulit-ulit ngayon ang eksenang ito. Marahil si Coach Chen mismo ay hindi maintindihan ang mga pagbabago sa kanyang katawan ng eksakto. Susunod, ipinakita muli ni Coach Chen ang ilan sa kanyang sariling mga karanasan. Sa tuwing magpapakita siya, ginagamit ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata para mag-obserba. Habang ang ibang mga disipulo ay naririnig lamang ang pangangatwiran, si Zhao Fang ay ganap na nakikita kung paano ito nabuo. Makalipas ang kalahating oras, natapos na ang lecture ni Coach Chen. Hindi mo mapipilit ang inner strength. Upang mabuo ang inner strength kailangan mong magkaroon ng magandang talento at matibay na pundasyon. Umiling si Coach Chen habang paalis. Halata na wala siyang gaanong pag-asa sa mga panlabas na disipulong ito. Kung ang kanyang paliwanag ay makapagbibigay sa isa o dalawa sa kanila na maunawaan ang panloob na lakas, ito ay hindi inaasahan. Pagkaalis ni Coach Chen, karamihan sa mga disipulo ay naiwan na may mga mukha na nagtatanong. Pagkatapos ng lahat, ang inner strength ay hindi mailarawan. Ito ay naiiba para sa lahat. Malinaw, ang mga alagad na may mataas na ranggo ay nakakuha ng ilang mga pananaw. Si Zhao Yu, na nauna sa ranggo at si Zhao Yijian kung minsan ay may mga pagpapahayag ng pag-iisip at kung minsan ay may mga pagpapahayag ng kaligayahan. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Yufei. Para kay Zhao Fang, ipinikit niya ang kanyang mga mata habang nakatayo. Sa loob ng kanyang isipan, paulit-ulit na nilalaro ang alaala ng pagtatanghal ni Coach Chen. Ilang sandali pa, nagpakawala ng hininga si Zhao Fang habang nagmamadaling umuwi. Bang! Pagdating niya sa bahay ay isinara niya ang kwarto at naupo ng naka-cross-legged. Sa wakas ay naunawaan ko na kung paano gumagana ang inner strength. Sa loob ng kanyang isipan, muling lumabas ang mga huling pahina ng Lightly Floating Fairy. Ayon sa air pushing breathing technique, kung sanayin niya ito hanggang sa tuktok ng ikatlong antas, magkakaroon siya ng pundasyon upang mabuo ang inner strength. Sa araw ding iyon ay lubos niyang naabsorb ang mga insight na nakuha niya. Sa gabi, ginawa ni Zhao Fang ang air pushing breathing technique ng ilang beses upang kumpirmahin na naabot na niya ang tuktok ng ikatlong antas. Magsisimula na ngayon. Huminga ng malalim si Zhao Fang habang dahan-dahan niyang sinusubukang bumuo ng inner strength. Ayon kay Lightly Floating Fairy, dahan-dahang itinulak ni Zhao Fang ang kanyang dugo. Kung ikukumpara sa air pushing breathing technique, mas mataas ang mga pamantayan ng Lightly Floating Fairy. Hindi nagtagal ay dumaan ang dugo ni Zhao Fang sa kanyang katawan. Naging maayos ang lahat. Gayunpaman, sa dulo pa lang, naramdaman ni Zhao Fang na wala na siyang lakas. Ang dahilan ay dahil, bagaman malakas ang dugo ni Zhao Fang, kulang siya sa dami. Sa mga tuntunin ng lakas ng dugo ay may kukumpara siya kay Zhao Yu, ngunit sa dami pa rin siya ay malayo. Hindi pa naabot ni Zhao Fang ang tuktok ng ikatlong ranggo, at ang paraan kung saan nabuo ng Lightly Floating Fairy ang inner strength ay mas mahirap kaysa sa karamihan ng iba pang mga kasanayan. Kung mabibigo ako, mahuhulog ang aking dugo sa isang panahon ng kahinaan at mas mahirap para sa akin na mabuo ito sa susunod na pagkakataon.
Kinagat ni Zhao Fang ang kanyang mga ngipin habang naglalabas siya ng 200 taong gulang na halaman ng dugo. Ha! Huminga si Zhao Fang habang ang enerhiya mula sa halaman ng dugo ay sumanib sa kanyang daluyan ng dugo. Weng! Sa huling sandali ay naramdaman ni Zhao Fang ang pag-agos ng dugo sa loob niya. Ha! Isang sigaw na kasing lakas ng kidlat ang umalangaw-ngaw sa loob ng silid, na naging sanhi ng pagkalampag ng mga bintana. Biglang nagdilim ang kwarto dahil sa napatay na kandila. Sa ilalim ng liwanag ng buwan ay may isang kabataang puno ng pag-asa na dahan-daang ibinuka ang kanyang palad. Pagkatapos, lumitaw ang isang magandang mahinang berdeng glow. King of Gods, Kabanata 18. Pagraranggo. Nagawa ko. Pinigilan ni Zhao Fang ang sarili sa pagsigaw. Sa sandaling ito, kailangan lang niya ng isang pag-iisip upang maglabas ng mahinang berdeng kinang mula sa kanyang palad. Kung hindi titingnang mabuti, hindi ito makikita. Ito ang unang hibla ng inner strength na nabuo ni Zhao Fang. Hindi niya akalain na magiging ganito kalapit sa kanya ang pangarap niya. Sa sandaling nabuo ng isang tao ang kanilang unang thread ng inner strength, ang bottleneck sa ika-4 na ranggo ay halos wala na. Para kay Zhao Fang, sandali na lang. Kailangan lang niyang maabot ang tuktok ng ika-3 ranggo at magagawa niyang tumuntong sa ika-4 na ranggo, maging isang tunay na martial artist. Wala pang ibang mga panlabas na disipulo sa sekta ng Zhao na nakabuo ng kanilang unang thread ng inner strength. Kahit na sina Zhao Yu at Zhao Yijan. Nang mag-isip si Zhao Fang hanggang dito ay nagkaroon siya ng nasisiyahang ekspresyon. Ang kakayahang bumuo ng inner strength sa ika-3 ranggo ay nangangahulugan na hindi siya mapipigilan para sa kanyang cultivation level. Ang 200 taong gulang na halaman ng dugo ay hindi maaaring masayang. Naramdaman ni Zhao Fang na ang kanyang katawan ay may natitira pang mga labi mula sa halaman ng dugo kaya siya ay bumuo ng ilang higit pang mga thread ng inner strength. Ang panloob na lakas ay ang lakas ng isang tao na nakompress sa isang mas mataas na antas. Upang pagsamahin ang kanyang inner strength, nagnilay-nilay si Zhao Fang ng isang araw at isang gabi. Sa sandaling lumabas siya ng kanyang silid, naramdaman niya na ang bawat paghinga niya ay maaaring magpahiwatig ng matinding presyon. Alam din ito ng mga magulang ni Zhao Fang. Mukhang medyo iba si Fenger. Mukhang mas may enerhiya siya ngayon. Ngumiti si Zhao Shi. Panahon na para sa kanyang paglago. Naramdaman pa ng kanyang ama na si Zhao Tianyang ang mahinang pressure na nagmumula kay Zhao Fang. Hindi mali ang kanilang damdamin. Ang mga pagbabagong ito ay nangyari nga kay Zhao Fang. Matapos sumanib sa mahiwagang mata, ang dugo ni Zhao Fang ay nagsimulang unti-unting nagbago. Ang pinakahalatang punto ay ang kanyang lakas, ito ay tumaas ng mabilis. Lumalaki na rin ang kanyang height at mental energy. Dagdag pa sa pagbabago ng estado ng puso niya, nagbago ang buong aura niya. Pati mga magulang ko nakikita na nagbago na ako. Ibig sabihin, madaling makita ng mga martial artist na nakabuo ako ng inner strength. Nag-isip ng malalim si Zhao Fang. May isang buwan pa bago ang family sparring contest, at ang layunin niya ay makapasok sa top 3. Kailangan ko ng paraan para itago ang aking inner strength. Hindi nagtagal, bumungad sa kanyang isipan ang 100 martial arts skills. Hindi nagtagal ay pumili siya ng isang kasanayan na pinangalan ng Hiding Air Technique. Ang Hiding Air Technique ay hindi isang combat skill, hindi man lang nito mapataas ang cultivation ng isang tao. Ang dahilan kung bakit kinuha ito ni Zhao Fang noon ay dahil isa itong peak middle rank martial art, kapareho ng level ng Angry Dragon Fists. Kung ang Hiding Air Technique ay sinanay sa mababang antas, maaari nitong itago ang inner strength at cultivation ng isang tao. Kapag umabot na ito sa mataas na antas, makokontrol ng isang tao ang aura. Kapag naabot na nito ang pinakamataas na antas, mabubure ng isang tao ang kanyang aura, na maaaring magamit para sa pagsubaybay at pag-espiya. Kahit na ang isang aso ay hindi maamoy ang presensya ng isa. Nagsimulang magsanay si Zhao Fang sa Hiding Air Technique sa parehong araw. Bagamat ito ay isang peak, middle-rank martial art ay madali para kay Zhao Fang na magsanay dito. Sa paggamit lamang ng kalahating araw na oras, sinanay na ni Zhao Fang ang Hiding Air Technique sa mababang antas, na nangangahulugan na maaari na niyang itago ang kanyang inner strength.
Kahit na ang mga tunay na martial artist na nasa ika-4 na ranggo o mas mataas ay hindi malalaman na si Zhao Feng ay may inner strength. Ayon sa aklat, ang isa ay nangangailangan ng hindi bababa sa ilang buwan upang sanayin ito sa mababang antas. Bahagyang nagulat si Zhao Feng, ngunit pagkatapos ay naisip niya kung paano niya natutunan ang lightly floating fairy, na isang mataas na ranggo na martial art. Dahil ang hiding air technique ay nasa mababang antas na ngayon, si Zhao Feng ay maaari na ngayong hayagang maglakad-lakad. Pagkatapos ng ilang araw ay oras na para magparehistro para sa family sparring contest. Fenger, maaari kang magparehistro para sa family sparring contest ngayon. Huwag kalimutang magrehistro. Binalaan siya ni Zhao Tianyang. Sige, pupunta ako ngayon. Malaki ang tiwala ni Zhao Feng. Tumanggaw si Zhao Tianyang. Naabot mo na ang 3 ranggo. Dapat ay maabot mo ang pinakamataas na 100. Nangungunang 100. Tumawa si Zhao Feng habang umiiling. Walang gaanong tiwala sa kanya ang kanyang mga magulang. Nakaramdam si Zhao Feng na kung hindi siya mauna, maaari pa rin siyang malagay sa nangungunang 3. Hindi nagtagal, dumating si Zhao Feng sa lugar ng pagpaparehistro. Ang family sparring contest ay ginanap 1 beses kada 3 taon at ang oras pagpaparehistro ay 1 buwan bago ang mismong contest. Marami pang mga disipulo ang nakapila nang dumating si Zhao Feng. Narinig mo ba? Napakaganda ng mga gantimpala ngayong taon. Sabi ng isang alagad ni Zhao. Gantimpala. Sabihin mo sa amin. Hindi nakakagulat na ikaw ay isang panloob na disipulo. Ang ilang nakapaligid na mga disipulo ay may mga interesadong ekspresyon habang nakatingin sila sa panloob na disipulo. Nakuha ng kanilang talakayan ang atensyon ni Zhao Feng. Tiningnan niya ang panloob na disipulo na may kultibasyon sa tuktok ng 3 ranggo. Mula sa aura na kanyang pinakawalan, ang kanyang lakas ay kapantay man lang ni Zhao Gan. Hindi nakakagulat na siya ay karapat-dapat na maging isang panloob na disipulo. Naisip ni Zhao Feng. Ang sinumang random na panloob na disipulo ay may ganoong lakas. Ang magiging isa sa top 50 ay magiging inner disciples at magkakaroon ng pagkakataong makapasok sa 2 palapag ng martial arts library at pumili ng mataas na rank martial arts skill. Makakatanggap din sila ng 300 taong gulang na halaman ng dugo. Ang mga makakarating sa nangungunang 20 ay maaaring pumili ng 2 mataas na ranggo na kasanayan sa martial arts at makakakuha ng 2 o 300 taong gulang na halaman ng dugo. Ang panloob na alagad ay huminto. Wow! 300 taong gulang na halaman ng dugo. Malaking pera ang ginagastos ng sekta para sa patimpalak ngayong taon. Mataas ang ranggo ng martial arts skills. Ang mga normal na disipulo ay malamang na hinding-hindi matututo kahit isa. Ang mga disipulo sa paligid ay tila nabigla sa balita. Maging si Zhao Feng ay nasa sabik. Ang isang 300 taong gulang na halaman ng dugo ay nagkakahalaga ng 3,000 pilak. Sa katunayan, mas kapana-panabik sa kanya ang pagpasok nila sa 2 palapag ng martial arts library. Kung magkakaroon ako ng pagkakataong makapasok sa 2 palapag ng martial arts library, maaari akong kumuha ng malaking halaga ng mataas na ranggo ng mga kasanayan. Si Zhao Feng ay puno ng pag-asa. Sa pagkakataong ito, nagpatuloy ang inner disciple. Maaaring pumili ang top 10 nanograms 2 high-rank martial arts at makakakuha din ng 500 taong gulang na halaman ng dugo. 500 taong gulang na halaman ng dugo. Maraming mga alagad ang pinagsalikop ang kanilang mga palad habang iniisip nila ito. Ang isang 500 taong gulang na halaman ng dugo ay nagkakahalaga ng 10,000 pilak. Malamang na ang nangungunang 3 ay maaaring pumili ng isang peak rank na kasanayan, 2 mataas na ranggo na mga kasanayan at makakakuha din ng Yun Blood Pill. Peak rank martial art, Yun Blood Pill. Ang isang taong nagsanay ng isang peak rank martial art ay maaaring maglinang ng hanggang sa 9 na ranggo ng martial path. Para naman sa Yun Blood Pill, ito ay isang mahalagang tableta na nakatulong sa pagtaas ng cultivation ng isang tao. Ang ganitong uri ng mahalagang tableta ay nagkakahalaga ng higit sa 50,000 pilak. Ano ang nakukuha ng unang pwesto? May nagtanong. Tama ka. Karaniwan ang unang lugar ay nakakakuha ng dagdag na gantimpala. Sabi ng ilang disipulong Zhao. Ang unang lugar ay tiyak na magkakaroon ng mga karagdagang gantimpala, ngunit kahit ako ay hindi alam kung ano iyon.
Umiling ang inner disciple. Ha! Nakaramdam ng pagkadismaya ang mga alagad. Gayunpaman, dahil hindi nila alam, mas nakaramdam sila ng interes na malaman. Matapos maghintay ng mahabang panahon, sa wakas ay dumating si Zhao Feng sa lugar ng pagpaparehistro at kumuha ng badge. Ang badge ay may bilang na 188. Alam na ngayon ni Zhao Feng kung ano ang kanyang numero. Ang sekta ng Zhao ay may ilang daang disipulo na sumasali sa paligsahan. Ayon sa mga alituntunin, mayroon lamang 50 pwesto para sa mga panloob na disipulo sa ilalim ng edad na 18. Mayroong 50 panloob na mga disipulo sa sandaling iyon. Nangangahulugan ito na ang ilang panloob na mga alagad ay maaaring alisin at pagkatapos ay palitan ng mas bagong henerasyon ng mga alagad. Sa makatuwid, ang patimpalak na ito ay napakalupit. Pagkatapos mag-sign up, bumalik si Zhao Feng sa bahay para magtrabaho ng mas mahirap. Lumipas ang mga araw. Palapit ng palapit ang oras para sa family sparring contest. 20 araw bago magsimula ang paligsahan sa sparring ng pamilya ay mayroon ng tinatayang listahan ng rangkang. At ang taong nauna sa ranggo ay isang panloob na disipulo na henyo ng sekta ng Zhao, si Zhao Linlong. Naabot ni Zhao Linlong ang ika-4 na ranggo ng martial path 2 taon na ang nakararaan. Ikatlo siya sa huling paligsahan. Noon ay wala pa siyang 15 anyos. Ngayon, isa siya sa 4 na henyo ng Sun Feather City. Walang duda na siya ang pinakamalakas. Pangalawang pwesto ay si Zhao Qi, pangatlong pwesto Zhao Han, pang-4 na pwesto Zhao Qin. 21 pwesto Zhao Yu. Nang makita ito ni Zhao Feng, huminga siya ng malamig. Si Zhao Yu, nauna sa mga panlabas na disipulo, ay hindi man lang umabot sa pinakamataas na 20 sa mga panloob na disipulo. Sina Zhao Yijan at Zhao Yufei ay ayon sa pagkakasunod-sunod ay nireranggo ng 38 at 40. Para naman kina Zhao Gan at Zhao Guang na parehong nasa nangungunang 5 sa mga panlabas na disipulo, sila ay nireranggo sa pangkalahatan bilang 49 at 53. Ang ranggo ay may kabuoang 100 tao. Si Zhao Feng ay patuloy na naghahanap. Sa wakas, sa pangalawa hanggang sa apelyido sa listahan, sa wakas ay natagpuan ni Zhao Feng ang kanyang sariling pangalan. King of Gods, Kabanata 11. Simula ng martial contest. 99th. Napangiti ang mga labi ni Zhao Feng. Nagiging masigasig ako para sa patimpalak na ito. Ang mga maaaring mag-rank sa nangungunang 100 ay lahat ay itinuturing na may talento sa sekta. Pagkatapos ng lahat, mayroong higit sa libu-libong mga kabataan sa pagitan ng edad na 12 at 18 sa sekta. At hindi bababa sa 500 sa kanila ang nakapasok sa kompetisyon. Kung si Zhao Feng ay hindi sumanib sa misteryosong mata ay wala siyang karapatang pumasok ngayon. May natitira pang 20 araw. Kailangan kong gamitin ng matalino ang oras ko. Dumiretso si Zhao Feng sa bahay para maghanda para sa kompetisyon. Papalapit ng papalapit ang oras ng family sparring contest. Ang lahat ng mga kabataan ng sekta ng Zhao ay nasa ilalim ng isang tensyonado na kapaligiran. Maraming mga alagad ang nakalusot sa ilalim ng panggigipit na ito. Ito ang resulta na gusto ng mas mataas na antas ng sekta ng Zhao. Pagka-uwi ni Zhao Feng, bukod sa pagsamasamahin ang kanyang inner strength, nagpatuloy siya sa pagsasanay sa Angry Dragon Fists. Hanggang ngayon ang Angry Dragon Fists ay ang pinakamalakas na kakayahan sa pag-atake ni Zhao Feng. Kalahating buwan na ang nakalipas, sinanay niya ang Angry Dragon Fist sa mataas na antas. Ngayon, ang kanyang Angry Dragon skill ay umabot na sa pinakamataas na antas. Ang pinakamataas na antas ay kumakatawan sa 70% o mas mataas ng pinakamataas na pinsala nito, na higit sa 50% na mas malakas kaysa dito sa mataas na antas. Hanggang ngayon ay hindi pa nakarinig si Zhao Feng ng iba pang mga panlabas na disipulo na nagsanay ng isang middle rank na kasanayan hanggang sa pinakamataas na antas. May kalahating buwan pa bago ang paligsahan. Si Zhao Feng ay naglagay ng mas maraming enerhiya sa paglinang. Ang pangunahing focus niya ay ang air crossing breathing technique dahil nakakatulong ito sa inner strength. Upang palawakin ang kanyang paglilinang, ginamit pa ni Zhao Feng ang kanyang 300 taong gulang na halaman ng dugo. Dahil nabuo na niya ang unang ilang thread ng inner strength,
ang kanyang cultivation ay tumaas sa isang nakakabaliw na bilis at madaling nakapasok sa tuktok ng ikatlong ranggo. Kalahating hakbang na lang ang layo niya sa pagpasok sa ika-4 na ranggo. Nagpakawala ng mahabang hininga si Zhao Fang. Sinanay niya ang kanyang katawan sa pinakamataas na potensyal nito. May natitira pang 3 araw. Iniisip ko kung makakarating ako sa ika-4 na ranggo. Bulong ni Zhao Fang. Bilang pinakapaboritong henyo ng sekta ng Zhao, tila naabot ni Zhao Linlong ang ika-4 na ranggo 2 taon na ang nakararaan. Sa sumunod na 2 araw, sinubukan ni Zhao Fang na maabot ang pang-4 na ranggo ngunit nabigo sa parehong mga pagtatangka niya. Ito ay sa loob ng kanyang mga inaasahan bagaman. Ang aking inner strength at lakas ng katawan ay malayo pa sa pag-abot sa ika-4 na ranggo. Hindi nagtagal ay natagpuan ni Zhao Fang ang dahilan. Ang unang 3 hanay ng martial path ay nagsalita tungkol sa isang matatag na pundasyon. Kung ang pundasyon ay hindi matatag, ito ay makakaapekto sa mga kaharian mamaya. At sa nakalipas na 2 buwan si Zhao Fang ay nakalusot sa sobrang bilis, na naging dahilan upang ang kanyang pundasyon ay hindi sapat na matatag. Alam ito ni Zhao Fang at hindi pinilit na maabot ang ika-4 na ranggo. Hindi nagtagal ay 1 araw na lang ang natitira. Bukas na magsisimula ang family sparring contest. Huminga ng malalim si Zhao Fang at lumitaw ang mahinang berdeng glow habang ibinuka niya ang kanyang mga palad. Sa pagkakaroon ng panloob na lakas, maaari niyang agad na patayin ang isang cultivator ng ika-3 ranggo. Ngayon, ang kanyang lakas ay hindi na sa isang parang martial artist. Iyon ay isang kalahating hakbang na martial artist. Ang isang quasi-martial artist ay madaling talunin ang isang normal na ika-3 ranggo sa 1 o 2 galaw at maaaring maging sanhi ng isang tiyak na halaga ng banta sa mga nakamamatay na hayop tulad ng Green-Headed Tiger King. Gayunpaman, kapag ang isa ay umabot sa punto ng kalahating hakbang na martial artist, ang lakas ng isa ay lumampas sa isang parang martial artist. Si Zhao Fang ay maaari na ngayong makipagpalitan ng ilang suntok sa Green-Headed Tiger King. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan niya at ng mga martial artist ay hindi ang panloob na lakas, sa halip ito ay ang lakas ng katawan. Nang gabing iyon, sa isang hardin sa sekta ng Zhao, isang espada ang hinugot mula sa kaluban nito at lumikha ng mga ilusyon sa hangin. Ang may-ari ng espada ay isang kabataang nakadamit ng kulay ube. Ang kapangyarihan ng kanyang espada ay umabot na sa nakakatakot na antas. Ang kanyang mga casual na strike ay may kukumpara sa Kraken Wind Sword ni Xin Fei, na maaaring pumatay sa mga cultivator ng ika-3 ranggo sa isang galaw. Yi Jianer, hindi masama. Nasanay ka na sa mataas na ranggo na kasanayang cold flow ang sword sa mataas na antas. Mula sa mga panlabas na disipulo, malamang na ikaw lamang ang nagsanay ng isang mataas na ranggo ng martial arts sa mataas na antas. Nakangiting sabi ng isang medyo may edad na. Ang kabataang nakasuot ng lila ay si Zhao Yijian na nasa ika-3 pwesto sa mga panlabas na disipulo. Mukhang ang unang lugar sa gitna ng mga panlabas na disipulo ay magbabago sa lalong madaling panahon. At si Zhao Fang, ang kulisap na iyon, ay madudurog sa ilalim ng aking mga paa. Malamig na sabi ni Zhao Yijian. Nang banggitin niya si Zhao Fang, ang kanyang espada ay biglang nagpaputok ng 5 magkakaibang suntok. Ang lakas na ginamit niya ay mabigla pa sa mga tunay na martial artist. Yi Jianer, limitado ang iyong paningin. Huwag lamang isipin ang mga panlabas na alagad. Umiling ang nasa katanghaliang lalaki. Ang iyong mga tunay na kalaban ay mga panloob na disipulo. Sa lakas mo, madali kang makapasok sa top 20, pero mapapasaya mo ako kung makapasok ka sa top 10. Oo, Tati. 70% akong sigurado na makakasama ko ang nangungunang 10. Malaki ang tiwala ni Zhao Yijian habang sinasabi niya ito. Sa isa pang gusali sa sekta ng Zhao, Yu Fei, magsisimula na ang preliminaries bukas. Gaano ka kumpiyansa? Sabi ng isang nakaarmadong matandang lalaki habang nakangiti. Huwag kang mag-alala lolo, buo ang aking tiwala na walang sino man sa mga panlabas na disipulo ang aking makakapareha. Nagliwanag ang mukha ni Zhao Yufei habang nakangiti. Kailangan mo lang mag-alala kay Zhao Yijian. Para kay Zhao Yu, ang kanyang kakayahan ay depensa kaya hindi kanya dapat takutin. Pagsusuri ng isang armadong matanda. Zhao Yijian. Siguro.
Hindi kapani-paniwala ang pakiramdam ni Zhao Yufei. Bilang isa sa mga henyo ng sekta, walang sino man ang makakapasok sa kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi niya alam kung bakit ang kabataang iyon ay patuloy na lumilitaw sa kanyang isip. Ang taong iyon ay hindi man lang nireranggo sa nangungunang sampung sa gitna ng mga panlabas na disipulo. At saka, kung papasok ka sa finals at makilala mo si Zhao Linlong, na nauna sa ranggo, huwag maging matigas ang ulo. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinakamakapangyarihan sa mga kabataan ng sekta ng Zhao. Babala ng matanda. Kasabay nito, sa isang kahangahangang istruktura. Gunner, Kuner, pareho kayong dapat gumanap ng mahusay sa patimpalak ngayong taon. Lalo na ikaw Gunner. Ang lakas mo ay umabot sa parang martial artist. Sa pamamagitan nito, dapat mong tunguhin ang nangungunang sampung. Isang mayabang na boses ang narinig. Oo tatay. Sa lakas ko, kahit si Zhao Yu, na unang nasa ranggo sa mga panlabas na disipulo, ay hindi niya ko kapareha. Casual na sabi ni Zhao Gan. Sinabi ni Zhao Kun, na nasa tabi niya. Zhao Feng. Naabot ko na ang ikatlong ranggo ngayon at sinanay ko na ang 13 pagbabago ng makamandag na ahas sa unang 6 na pagbabago. Matatalo kita sa patimpalak na ito. Maging ang ilan sa mga matatanda ay inaabangan ang patimpalak na ito. Hindi mabilang na mga disipulo ng sekta ng Zhao ang pinagdikit ang kanilang mga palad para sa laban bukas. Lahat ay naghihintay ng pagkakataong baguhin ang kanilang kapalaran. Sa umaga ng susunod na araw, nang lumiwanag ang kalangitan, maraming tao ang natano habang nagtitipon sila sa Sky Marshall Field, isang mahalagang lugar ng sekta. Marami sa mga dumating ay mga disipulo ng sekta ng Zhao, at ang ilan sa kanila ay may gitna o mataas na posisyon sa sekta. Dumating na rin ang tatlong nangungunang outer disciples na sina Zhao Yijian, Zhao Yu at Zhao Yufei. Maging si Zhao Feng ay narito. Ito ang kanyang unang pagkakataon na pumasok sa Sky Marshall Field. Ang Sky Marshall Field ay may 10 yugto, sa lahat ng mga ito ay may ibabaw na lugar na 100 metro. Sa paglipas ng panahon ay dumarami ang mga alagad na dumating. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay mga panlabas na alagad. Walang gaanong mga panloob na disipulo ang nagpakita. Hindi ito kakaiba kay Zhao Feng dahil magkakaroon muna ng mga unang hakbang. Ang mga unang hakbang ay unang nagsimula sa mga panlabas na disipulo. 50 panlabas na disipulo ang haharap sa iba pang 50 panloob na disipulo. Ang punto nito ay upang alisin ang mahihinang panlabas na mga alagad, na iniiwan lamang ang mga piling tao. Nangangahulugan ito na ang mga panloob na disipulo ay hindi kailangang pumasok sa mga unang hakbang. Kailangan lang nilang maghintay para sa huling torneo na makalipas ang kalahating buwan. Sa wakas, humigit kumulang 20 panloob na disipulo ang nakita. Ang mga panloob na disipulong ito ay mukhang interesado habang nakatingin sila sa mga panlabas na disipulo. Hihihi. Mayroong ilang, medyo malakas, panlabas na mga disipulo. Iniisip ko kung gaano karaming mga panloob na disipulo ang aalisin. Sa tingin ko ang nangungunang 3 lamang ang may pagkakataon na maging mga panloob na disipulo. Tinalakay ng mga panloob na alagad. Tingnan mo, si Zhao Qin, na nasa ika-4 na ranggo sa mga panloob na disipulo, ay narito na. Nabalot ng katahimikan ang karamihan. Isa siya sa mga pangunahing pinagtutuunan ng pansin ng mga panloob na disipulo. Maaliwalas ang mukha niya at tahimik ang ugali. Habang sinisiyasat ni Zhao Feng ang babae gamit ang kaliwang mata, nalaman niya na mayroon itong inner strength na mas mahina sa kanya. Martial artist. Ang Zhao Qin na ito ay umabot sa ika-4 na ranggo ng martial path. Huminga ng malamig si Zhao Feng. Bagamat alam niya na ang mga panloob na disipulo ay may hindi kapani-paniwalang talento, ito ay mas mataas kaysa sa inaasahan niya. Kung si Zhao Qin, na nasa ika-4 na ranggo, ay mayroon ng cultivation sa ika-4 na ranggo, kung gayon gaano kalakas si Zhao Linlong, na nasa unang ranggo. Narinig ko na ang lakas ni Zhao Qin ay mas mahina lamang kaysa sa lakas ni na Zhao Linlong, Zhao Han at Zhao Qi, at ito ay isang hakbang sa ibaba ng 4 na mahusay na henyo ng Sun Feather City. Unang pwesto Zhao Linlong, pangalawang pwesto Zhao Qi, pangatlong pwesto Zhao Han. Wala ni isa sa kanila ang nandito. Si Zhao Yu,
Nauna sa mga panlabas na disipulo, ay naging pangit ang kanyang ekspresyon. Ito ay malinaw na walang sino man sa kanila ang nadama na ito ay nagkakahalaga ng panonood ng mga laban ng mga panlabas na disipulo. Ang kanilang lakas at ranggo ay umabot sa isang hindi matitinag na hakbang. Siguro, makikita lang sila sa huling paligsahan. Makalipas ang kalahating oras, may narinig na boses sa buong field. Magsisimula na ang family sparring contest. Ngayon ang unang hakbang ay ang mga panlabas na alagad lamang ang lalahok. 50 lamang sa 522 tao ang magpapatuloy sa panghuling paligsahan. King of Gods, Kabanata 20. Core Rankang Martial Arts Skill. Ang boses ang naging opisyal na simula ng family sparring contest. Natahimik ang field. Ang unang pag-ikot, pag-aalis ng grupo. Ang mga kalahok ay hahatiin sa 10 grupo, ikakalat sa 10 yugto. Ngayon ay sisimulan na nating hatiin ang mga grupo. Sa ilalim ng patnubay ng sekta ang mga panlabas na alagad ay nahati sa 10 magkakaibang grupo. Numero 188, ikapitong yugto. Tumungo si Zhao Feng sa ikapitong yugto. Ang tuntunin ay, sa bawat yugto, 10 tao ang pipiliin mula sa 50 tao upang magpatuloy sa susunod na round. Halimbawa, ang grupo ni Zhao Feng ay mayroong 52 tao, at 10 lamang sa kanila ang magpapatuloy sa susunod na round. Gamit ang kanyang kaliwang mata, iniskan ni Zhao Feng ang 10 grupo at napagtanto na ang paghahati ng grupo ay nilagyan ng daya. Ang pinakahalata ay ang nangungunang 10 disipulo ay nasa iba't ibang grupo. Halimbawa, si Zhao Yu, na unang ipinadala sa unang grupo. Sina Zhao Yijian at Zhao Yufei, ay ipinadala sa ikalawa at ikatlong grupo ayon sa pagkakabanggit. Nangangahulugan ito na ang nangungunang mga alagad ay hindi magkikita ng maaga. Bawat grupo ay may pantay na pagkalat ng malalakas at mahihinang disipulo. Nangangahulugan ito na hindi magkakaroon ng maraming kabataan na uusad sa pamamagitan ng swerte. Tumanggo si Zhao Feng bilang pagsang-ayon. Susunod, sinimulan ni Zhao Feng na suriin ang mga pinaka-nagbabanta sa kanya. Ang pinakamalakas ay si Zhao Chengang, na nasa ikapitong ranggo sa mga panlabas na disipulo. Tumayo si Zhao Chengang habang ang kanyang pinakamataas na aura sa ikatlong ranggo ay kumalat. Upang maranggo sa nangungunang 10 sa gitna ng mga panlabas na disipulo ay nangangahulugan na sila ay may sariling kakayahan. Nagulat si Zhao Feng nang maramdaman niya ang isang pamilyar na tao sa ikapitong grupo. Ito ay isang magandang figurine na nakasuot ng puti. Brother Feng. Sabi ni Zhao Zhou habang nakatingin kay Zhao Feng. Tumanggo si Zhao Feng bilang tugon. Little Zhou. Ayos lang yan. Sinabi sa akin ni Brother Yijian na bugbugin si Zhao Feng at gawin siyang hindi makamit ang magandang resulta. Sinabi ni Zhao Chengang, na unang niranggo sa grupo, habang naglalakad siya patungo kay Zhao Zhou. Ikaw. May sasabihin sana si Zhao Zhou ngunit pinigilan niya ang sarili niyang gawin iyon. Hindi niya alam kung bakit ayaw niyang makamit ni Zhao Feng ang isang magandang resulta. Sa oras na ito nagsimula ang paligsahan. 13 laban sa 65. 48 laban sa 355. 179 kumpara sa 24. Umalangaw-ngaw ang boses ng mga hurado sa bawat grupo. Mabilis na natapos ang mga unang round. Ang mga hukom ay pawang mula sa sekta at may mayaman na karanasan. Para sa mga laban na iyon ay isang panig, ang mga hukom ay palaging makakagawa ng tamang desisyon. Halimbawa, natalo ni Zhao Chengang ang kanyang kalaban sa isang hit. 188 versus 24. Sa wakas ay si Zhao Feng na. Teng. Mabilis na bumagsak ang kanyang katawan sa stage. 24 ay isang kabataan na nagkaroon ng kultibasyon ng pangalawang ranggo. Naglabas ng takot ang kanyang mga mata nang mapagtanto niyang nasa ikatlong ranggo si Zhao Feng. Slamang Wind Palm. Ang medyo matabang binata ay nagkagat ng ngipin at buong lakas na umatake. Ang kasanayang ginamit niya ay nasa gitnang ranggo at ginamit ang bilis upang subukan at manalo. Flaming Metal Fists. Casual na ikinaway ni Zhao Feng ang kanyang kamao. Sa sandaling ginamit niya ang kanyang kasanayan sa kamao ay nagbago ang ekspresyon ng hukom sa ikapitong yugto. Ito ay dahil si Zhao Feng ay gumagamit ng isang core rank martial arts skill. Pang.
Habang nagpapalitan sila ng suntok ay pinalipad ang bahagyang mataba nilang kabataan. Bilang 188 panalo. Sabi ng judge. Dahil hindi malakas ang kalaban ni Zhao Feng ay hindi siya masyadong nakatanggap ng atensyon. Emph. Napakayabang ng batang ito, gumagamit ng core rank martial art. Nagtatawanan ang mga alagad sa ibaba. Bilang 188 laban sa 66. Hindi nagtagal, oras na ni Zhao Feng para umakyat muli. Nagkaroon ng panuntunan sa bawat grupo. Kapag natalo ang isa sa kabuoang 10 laban, tinanggal ang isa. Hindi titigil ang mga laban hanggang 10 tao na lang ang natitira. Kung ang isa ay maaaring manalo ng 20 sunod-sunod na laban, ang isa ay mapopromote sa ikalawang round. Ang ikalawang laban ni Zhao Feng ay laban sa isang mukhang kabayong kabataan na may cultivation sa tuktok ng ikalawang ranggo. Flaming Metal Fist. Hindi man lang nag-isip si Zhao Feng habang tinatamaan niya ang mahahalagang bahagi ng kalaban. Pang! Napangiwi ang mukha ng kabayong binata nang bumagsak siya sa lupa. Gumamit na naman siya ng core rank martial art. Ang mga disipulo ng sekta ng Zhao ay tumingin ng masama. Bilang 188 panalo. Ito na ang pangalawang tagumpay ni Zhao Feng. Gayunpaman, para sa susunod na dalawang laban, ginamit pa rin ni Zhao Feng ang core rank martial art. 4 na sunod-sunod na panalo. Masyadong mayabang ang brat na ito. Sa tingin ba niya ay hindi siya matatalo sa pamamagitan ng paggamit ng core rank martial art? Hindi man malakas ang mga kalaban niya. Kapag nakaharap niya ang isang taong kapareho ng ranggo ay hindi magiging ganoon kadali. Nagtatawanan ang mga alagad sa ibaba. Bilang 188 laban sa 47. Sa wakas, sa ikalimang round, ang kalaban ni Zhao Feng ay isang taong nasa ikatlong ranggo, na nireranggo din sa nangungunang 5 sa kanyang grupo. Zhao Kui. Talunin ang batang iyon. May sumigaw. Marami na ang hindi nasisiyahan kay Zhao Feng. Bata, hanggang dito na lang. Nakatayo sa harapan ang matipunong katawan ni Zhao Kui. Ang kanyang napakalawak na lakas ay nakadikit sa kanyang mga kalamnan. Karaniwang kailangan lang niyang tumayo doon at aaminin ng mga second rankers ang pagkatalo dahil sa pressure. May kabuuang humigit kumulang 60 tao ang umabot sa ikatlong ranggo sa mga panlabas na disipulo. Sa makatuwid, ang ikatlong ranggo ay itinuturing na makapangyarihan sa mga grupo. Gamitin ang lahat ng iyong kakayahan. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng, hindi siya naglagay ng normal na mga third rank sa kanyang mga mata. Hahaha. Kung may lakas ka ng loob ipagpatuloy mo ang paggamit ng core rank martial art na iyon. Tumawa si Zhao Kui at, parang leon, sumugod kay Zhao Feng. Lion King's Anger. Inilapat ni Zhao Kui ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang katawan. Karamihan sa mga pick third rankers ay hindi man lang haharap sa kanya. Hihihi, hindi masama. Tingnan mo kung mahaharangan mo ang galaw ko, Flaming Metal Fist. Gumamit pa rin si Zhao Feng ng core level martial arts. Flaming Metal Fist na naman. Halos mawalan ng malay ang mga alagad na nanonood. Isang malakas na kalabog ang umalangaw mula sa ikapitong yugto at maya-maya ay may sumigaw. Boom! Ang napakalaking katawan ni Zhao Kui ay nakahandusay sa lupa, ang ilan sa kanyang mga ngipin ay nabali rin. Ano? Ang mga tao sa ibaba ay nakatingin sa eksenang ito. Bilang 188 panalo. Kahit na ang hukom ay nadama na ito ay hindi kapanipaniwala. Muli siyang nanalo sa isang core rank martial art. 5 sunod-sunod na panalo. Sinasampal nito ang mukha ng mga alagad. Core rank martial art. Paano ito posible? Si Zhao Kui ay lumabas ng stage, ang kanyang mukha ay berde. Matapos talunin si Zhao Kui, naging mas madali ang mga laban ni Zhao Feng. 5 panalo. 6 na panalo. 7 sunod-sunod na panalo. Nang maglaon, lahat ng nasa ilalim ng ikatlong ranggo ay umamin ng pagkatalo nang makita siya. Ang tanging ibang tao na may kaparehong record sa kanya sa ikapitong pangkat ay si Zhao Chengang. Mukhang ang batang ito ay nagsanay ng core rank martial arts sa pinakamataas na antas, hindi nakakagulat na ito ay napakalakas. Heher, maghintay hanggang sa makilala mo ako, pagkatapos ay hahayaan kitang matikman ang mataas na antas ng kasanayan sa martial art. Malamig na tumawa si Zhao Chengang.
Hanggang ngayon sina Zhao Fang at Zhao Chengang ay nakilala bilang Duo Eagles ng ikapitong yugto, dahil pareho silang hindi pa natatalo ng isang laban. 7 panalo, 8 panalo, 9 na panalo, 10 sunod-sunod na panalo. Sino sa tingin mo ang mas malakas? Zhao Fang o Zhao Chengang? Sa tingin ko si Zhao Chengang ay medyo mas malakas, ngunit si Zhao Fang ay hindi rin mahina, siya ay isang itim na kabayo. Nagkaroon sila ng 2 tao na may parehong streak, hindi tulad ng ibang mga grupo kung saan mayroon lamang isang nangingibabaw na figure. Halimbawa, lahat ng mga kalaban na sina Zhao Yu at Zhao Yijan ay nakaharap, lahat sila ay umamin ng pagkatalo. Masyadong malakas ang lakas ni Zhao Yijan. Bawat galaw niya ay kayang pumatay sa kanyang kalaban. Ang 7 pangkat lamang ang may titulong Duo Eagles. Marami ang nasasabik at anabangan ang sagupaan ni Zhao Fang at Zhao Chengang. Sa ika-12 laban ni Zhao Fang, nakilala niya ang isang pamilyar na tao. Si Zhao Zu iyon. Ito ay isang awkward na kalaban. Little Zhu, aminin ang pagkatalo. Mahinahong sabi ni Zhao Fang. Halos hindi pa naabot ni Zhao Zhu ang rurok ng ika-2 ranggo, halatang hindi siya ang kaparehan niya. Maging si Zhao Yijan, na nasa 2 grupo, ay tumingin sa paligid upang makita kung ano ang nangyayari. Aminin ang pagkatalo. Hindi kailanman. Kinagat ni Zhao Zhu ang kanyang mga ngipin habang ang kanyang mukha ay naging matigas ang ulo. Hindi niya hahayaan ang sarili na aminin ang pagkatalo sa harap ni Zhao Fang. Noong sila ay nasa Greenleaf Village, minahal ni Zhao Zhu si Zhao Fang, sa pag-aakalang siya ang pinakamatalinong kabataan. Gayunpaman, pagkatapos makapasok sa Sun Feather City na pagtanto niya na ang Greenleaf Village ay maliit kung ikukumpara. Dahil isang mahinang babae, hindi niya kayang umangkop sa malupit na bagong kapaligiran, kaya gumawa siya ng isang mahirap na desisyon na umakyat kay Zhao Yijan na nasa ika-3 pwesto. Hinding-hindi hahayaan ni Zhao Zhu ang kanyang sarili na aminin ang pagkatalo sa kanyang unang pag-ibig na pagkatapos ay itinapon niya. Mabuti. Walang magawang umiling si Zhao Fang. Floating Wind Hand. Si Zhao Zhu ay parang hangin na sumanib sa palad na iyon at dumiretso sa ulo ni Zhao Fang. Ang Floating Wind Hand ay isang kasanayan sa martial arts sa tuktok ng gitnang ranggo at angkop para sa mga kababaihan dahil ginamit nito ang lambot upang masira ang katigasan. Sa mga tuntunin ng ranggo ng kasanayan sa martial art, ang Floating Wind Hand ay kapareho ng Angry Dragon Fists, ngunit maaari nitong pigilan ang huli na gamitin ang buong potensyal nito, tulad ng kung paano nito mapipigilan din ang Flaming Metal Fists. Flaming Metal Fists. Hindi gumalaw si Zhao Fang at nagpakawala lang ng suntok. Nagsalubong ang kamao at palad. Biglang umungol si Zhao Zhu at nagsimulang mahulog. Dahan-daang bumantong hininga si Zhao Fang at sinubukang tulungan si Zhao Zhu na maging matatag. Pagkatapos ng lahat, lumaki silang magkasama at hindi niya kayang makitang nasasaktan siya. Pointed Wind Finger. Sa sandaling hinawakan ni Zhao Fang si Zhao Zhu, ang mga mata ng huli ay malamig na kumislap at ang kanyang malajade na mga daliri ay hiniwa sa dibdib ni Zhao Fang. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng pagsigaw ng maraming alagad sa takot. Sa ganoong kalayuan, hindi makaiwas si Zhao Fang. Ang ekspresyon ni Zhao Fang ay nagalit at ang kanyang katawan ay biglang sumabog sa kapangyarihan, na nagpalipad kay Zhao Zhu. Plop! Si Zhao Zhu ay sumigaw at nagluwa ng isang subo ng dugo habang siya ay bumagsak sa lupa. Bilang 188 panalo. Sabi ng judge habang nakatingin ng masama kay Zhao Zhu. Halatang hindi nakalulugod sa kanya ang mga kilos ni Zhao Zhu. Schwayer. Tumakbo si Zhao Yijan. Malamig na naglakad si Zhao Fang pababa ng stage. Hindi niya akalain na aatakehin siya ni Zhao Zhu sa ilalim ng mga kondisyong iyon. Bata. Magkikita tayo mamaya. Bibigyan kita ng personal na karanasan ng kahihiyan. Malamig na sabi ni Zhao Yijan. Maghihintay ako. Tumalikod si Zhao Fang at umalis nang hindi nag-abala na tumingin kay Zhao Zhu. Pagkatapos ay narinig niyang sinabi ni Zhao Zhu sa likuran. Brother Jian, kailangan mong maghayganti para sa akin. Matapos talunin si Zhao Zhu, nanalo si Zhao Fang ng 12 laban. 12 panalo. 13 panalo. 14 na sunod-sunod na panalo. Ang record ni Zhao Fang ay patuloy na tumaas.
Ang kanyang pangunahing ranggo na kasanayan sa kamao ay nagpawi sa lahat sa ikapitong yugto. Tanging si Zhao Chengang sa ikapitong yugto ang may kaparehong record sa kanya. Mayroong 6 na laban pa hanggang sa makapasok ako sa susunod na round. Gayunpaman, sa ika-15 round, nakilala ni Zhao Feng si Zhao Chengang na unang nirerango sa grupo. Magkaharap na ngayon ang duo Eagles. Ang kapaligiran ay umabot na sa kasukdulan sa ikapitong yugto. Sa wakas nagkita na sila. Ang mga disipulo ng ikapitong yugto ay nagpakawalan ng malalim na hininga habang sila ay nasa sabik. Maging ang ilan sa mga kalahok mula sa iba pang mga yugto ay inaasahan na natapos sa ikapitong yugto. Isang ngiti ang pinakawalan ng judge ng ikapitong yugto. Bata, sa wakas nakilala na rin kita. Kung mayroon kang kasanayan, patuloy mong gamitin ang iyong pangunahing kasanayan sa rank fist. Dinilaan ni Zhao Chengang ang kanyang mga labi habang ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng bahid ng pagiging mapaglaro. Sa mga tuntunin ng lakas, si Zhao Chengang ay nirerango sa nangungunang 10 sa gitna ng mga panlabas na disipulo at natuto ng mataas na ranggo na martial arts, na 3 ranggo na mas mataas kaysa sa core rank na martial arts. Bakit hindi? Patuloy kong gagamitin ang aking core rank fist skill. Mahinahong sabi ni Zhao Feng. Ano? Gagamitin pa rin niya ang core rank fist skill. Napuno ng malamig na hininga ang karamihan. Maling gamot ba ang kinain ng batang ito? Masyadong mayabang. Sa tingin ba niya, sa paggamit lang ng core rank fist skill na mag-isa, matatalo niya ang buong grupo? Ganun pa rin. Gumagamit pa rin ng core rank fist skill. Namula ang mukha ng judge. Kahit sa pananaw ng hukom, naisip niya na masyadong mayabang si Zhao Feng. Bilang kalaban, natigil ang ngiti ni Zhao Chengang, para siyang sinampal.